Good morning mga idol, welcome back. So in this video, mag-update lang ako in terms of my weapon, in terms of my wallet, and also my plan and how I thought about it, diba? So wala tayong weapon na benta natin, okay? Solidarity bow na lang yan. Tapos ito, crossbow trial. Ito yung plus 12 na rare, tsaka plus 12 na rare na GS. Kasi we were able to sell our weapons. And sasabihin ko kung bakit ko binenta yung mga weapons ko. So open muna natin yung next market ko. Ay, wait. Dapat pa palang sa cellphone. Nag-bug ata. Anyway, so nakikita nyo naman na 95.98 USDT yung balance ko. Okay? And I will show you my history. So ito yung sirad na binili ko. Tapos ito bumili ako kasi meron tayong ini-experiment. Experiment na naman, di ba? Tayo yung likas na scientist. Yan, frost weapon. And ito yung Aisha crossbow. Nabili natin ng 1.7k tapos binenta lang din natin. Ito siya. So, nabenta natin siya ng 29 USDT. Tapos ito yung ko. Dito talaga ako umincome sa Graydon. And on top of my income, meron pa akong consolation. Meron pa kasi akong isa dito. And magiging abang ko na to for kung kailan sila ulit magbebenta ng gear upgrade, bibili ako. And then that's the time na bibili tayo ng weapon na somehow mediocre lang yung quality. Hindi basta not greater than 10 USDT. The kind of weapon na kaya lang tayong i-progress ng smooth lang, di ba? But like I said, hindi ganoon kalaki yung difference, di ba? Solidarity weapon ko, goods. Ito trials ko, goods. Okay, let me show you. Punta tayo ng silver. Okay pa din. Hindi siya ganun ka fast kill, pero okay pa din. And mind you, hindi pa nga ako naka-hunter niyan. So the key, if your range, for me lang na hindi ka pa ganun kalakas, the key for me is to hit only aggressive para merong time na maglalakad muna, parang may downtime. Kasi kung immediately yung katabi niya na non-aggressive yung aatakin mo, wala talaga. Talagang may hit ka ng may hit. So, ganyan. See? Hindi siya ganun ka-fast kill, pero okay naman. Diba? Yan yung yung parang pinag-tritripan ko ngayon, yung frost weapon. Naisip ko lang siguro effective siya sa kasi habang papalayo yung sa PVP, di ba? But later na yun. Anyway, so yan yung weapon ko and okay naman. So I can still farm here kung gusto ko dito mag-farm or dun sa Teryosa, ganon. So okay naman. Now, the plan is ganito. I hope mag-work. Okay? I hope mag-work yung plan ko. Ito yung plan ko. Nakikita nyo yan, 95.98 USDT. Tapos, meron akong, sige nga, mag-heavy mathematics tayo. Heavy mathematics coming up. 95.98 plus 29.65 plus 71.4. Yan. So, meron tayong roughly 197.
Tapos, meron pa pala, ito pa Vestige. Plus 0.95. Yan. Tapos, meron pa akong isa dito na sellable na nag-iipon-ipon tayo ng mga temporal na ganyan. Ngayon, ipon muna tayo, ganyan, ipon. Tapos, pag nakaipon tayo, my plan is bibili ako ng legendary weapon. Okay? Yan yung plan. I hope magkatotoo. Pero, this is gonna take a really long time. Really long time talaga. Yan yung plan. But I hope mag-prosper yung plan ko. So, bibili tayo ng legendary weapon. Minsan kasi nakakita ako ng legendary weapon na ano ba yun? Weapon. Tapos, dito tayo sa highest price. Na ano lang siya, sabihin nating affordable. Yung ganyan, di ba? Or hanap tayo ng ganito. Aisha na plus 12 kung meron man. And I'm confident na magiging mura yung price later on. Let's say 2 months from now, hindi na ganito yung prices. Kasi ito, pakita ko, history. Bumili ako ng Hellfire weapon. I bought this December 31. Back then, yung price niya is 19 USDT. Okay? 19 USDT. December 31. Ngayon, Hellfire weapon. 480 pesos or 9 USDT. So, 11 USDT roughly yung binagsak ng presyo niya. More than half. Or half. Sabihin nating half. Diba? Heavy mathematics na naman. Ibig ko sabihin, magpapataba ako ng wallet, nagpo-progress tayo slowly. Kasi, nung suot ko yung Kransha, mga 500 lang yung damage difference. Hindi ganun kalaki. To be honest. Kasi nga, there's a lot of factors to consider. Like, yung ability mo, yung item log mo, yung avatars mo, yung mounts mo, ganon. And most especially, itong dalawa, yung imprint tsaka yung relics. So, yung relics ko, wala. Ganyan. And natenga ako kasi hindi ko kinukonsume yung temporal. Binibenta ko para meron tayong income. Para meron tayong USDT. Kasi, for me, dun nag-i-stem yung happiness ko sa laro. Kasi hindi naman ako ganun ka-competitive. And hindi naman ako whale. So, for me, mag-e-enjoy ako kung may napupulot ako and then siguro dagdagan ko ng konti para mag-progress at maging stronger yung character ko. 'Di ba? So that's it for me. Yun lang yung sa akin on my end, 'di ba? Ganyan ako mag-isip. All right? So yun lang yung parang update natin ngayon and future plan, and yun yung mga binenta natin, yung mga weapons natin. So wala muna tayong weapon. Nagpapa-level tayo ng nagpapa-level tayo ng bow at saka sword and shield. Yun yung parang mga targets ko ngayon. Ito for sinample ko lang yan. I'll show you again. Ano yan? Rare plus 12. Yan. Kayang-kaya niya yan siguro. Mga 3 to 4 seconds. Patay isang monster. At yan yung sinasabi ko. Pag may malaki na yung gap, panay na yung miss. And with this configuration, yung accuracy ko ay 784 lang. Yan. Pero ibang usapan yan kung hunter yung gamit ko kasi may added accuracy yun. But still, di ba? Alright, good morning sa ating lahat. Sana marami tayong loot lahat. Good morning, good morning. Keep grinding.